Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, lalo na nga po ang ating mga kapatid dyan sa Our God Reigns Christian Church sa Santa Rosa. Kayo po ay kayo pong lahat ay ating binabati ng pinapalang araw para sa inyo pong lahat. Saan man po kayo naroon, kayo man po ay nanunood ng live o maaring replay o maaring ngayon po ay gabi o araw sa inyo, ay dalangin po namin ang iyong kaligtasan at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Nagbabalik po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Ebreyo at tayo nga po ay nasa kabanatang 2 na. Kung matatandaan po natin na tayo po ay nag-aral at pinasadaan po natin ang Aklat ng Ebreyo kabanatang 1 at nakita po natin doon ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi lamang po siya isang karaniwang tao o isang magaling na guro o isang propeta. Pagkos siya po ay napatunayan natin, batay na rin po sa Aklat ng Ebreyo kabanatang 1, na siya po ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, kasama po ang kanyang Ama. At tinawag nga po siya, kung maalala natin, na tinawag siya ng Ama bilang Diyos. At dito na nga po tayo sa kabanatang 2. At hindi po natin siyempre matatalakay ito ng exhaustive o comprehensive sapagkat napakakulang po ng ating panahon upang himayin po ito ng maigi. Subalit, nais po nating pagsikapan na makilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo ng mas malalim po kaysa dati nating pagkakakilala sa Kanya. At lagi po nating sinisigaw na tayo po ay nag-i-exist upang luwalhati ng Diyos ang makilala ang ating Panginoong Hesukristo at siya rin po ay ating maipakilala sa mga hindi pa lubos na nakikilala siya. Alam niyo po, ang lahat ng tao maaring narinig na at masasabing kilala nila si Kristo, ngunit iba po yung mas malalim na ating pagkakakilala sa Kanya at magkaroon po tayo ng tunay at tamang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing tema po ng aklat ng Ebreyo kabanatang 2 ay si Kristo ay higit na dakila kaysa mga anghel. So, masisentro po na sa batay na rin po sa may akda na kanya pong pinatutunayan na si Kristo ay hindi lamang karaniwang tao, kundi siya po ay higit pa sa isang anghel. Yan po ang pangunahing paksa. Sabi ko nga po sa mga nakakaraang pag-aaral natin, kung susumahin sa isang salita po ang aklat ng Ebreyo, ito po ay maiuuwi sa isang salita lamang. Better. Si Kristo ay nakahihigit sa kanino pa mang persona na pwede natin siyang ikumpara. Kaya nga po, ang central theme sa aking pagtingin ng kabanatang 2 ay si Kristo ay higit na dakila kaysa sa mga anghel. At kanya pong tinutulungan ang mga tao, lalo na nga po tayong mga mananampalataya, sa pamamagitan po ng kanyang pagiging tao o pagkakatawang tao at sa kanyang pagdurusa at sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagbangon po at sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang layunin po noon ay upang patatagin ang pagkakakilanlan at lalong pagtibayin po ang pagsisikap natin o pagpupunyagin natin o lalo na nga po ng mga unang mananampalataya o Kristiyano.
Ito po ay sinulat sa kontekstong ng mga Kristiyano. Dati na silang mga Kristiyanong Hudyo na nahaharap po sa panganib na maligaw. Tama po. Meron pong tendency na sila po ay mailigaw muli. Baka bumalik sila sa Judaismo na itinuturing ng teksto bilang hindi kumpleto para sa ganap na kaligtasan. Sa ang aral pong ito ay hindi po buong konteksto upang maunawaan po ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. O ikalawa po ay sumamba sa mga anghel na karaniwan na pong sa kulturang Griego-Romano ang kanilang pag-ukol ng pagkilala o pagsamba sa mga anghel. Binibigyan din po ng kabanata na si Kristo lamang ang may karapatang maging sentro ng kanilang pananampalataya. Dahil po siya ang tagapagligtas na naging tao para lampasan po ang kamatayan at nakaiintindi po ng kanilang pagdurusa. Sa huli, pinakikita po na ang kanilang pagtitiyaga sa kabila ng pagsubok ay bahagi po ng pagiging katulad ni Kristo at paghahanda para sa panghabang buhay. Bago ang lahat po ay alalahanin natin ang kasaysayan at konteksto ng aklat ng Hebreyo. Ay sabi ko nga po kanina, ito po isinulat para sa mga Kristiyanong dati ng Hudyong mananampalataya na nahihirapang panitilihin ang kanilang pananampalataya. Sa panahong yun, sila po ay nahaharap sa dalawang panganib. Una po ang bumalik sa mga gawi ng Judaismo. Dahil iniisip nila na ang lumang tipan ay mas ligtas o kumpleto. Sa kanilang konsepto ay mas panatag sila na ay yung nakagisnan ng mga lumang aral po sa lumang tipan ay mas ligtas. At ikalawa po na panganib ay baka tanggapin nila ang pagsamba sa mga anghel na karaniwan na nga pong naging kultura ng Griego, Romano na itinuturing na mas makapangyarihan kaysa sa isang tao tulad ni Kristo. So, mapapansin sa kanilang panahon po, parang masigit pa na mas mataas ang kalagayan ng anghel kay Kristo na isang karaniwang tao lamang sa kanya. Bukod dito, maaaring nararanasan nila ang pag-uusig mula sa mga Romano, kaya kailangan nilang malaman na ang kanilang pagdurusa ay bahagi po ng plano ng Diyos sa kanilang buhay. At yan din po ang magpapatatag sa ating pananampalataya kapag naintindihan po natin ang malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo ay magdudulot po sa atin ng katatagang sa ating pananampalataya. Pagsisikapan po ng iyong lingkod na humango ng mga parallel na mga pasahe o ng mga talata sa Biblia na magre-reinforce po, magpapatibay sa mga punto po ng may akda ng aklat ng Hebreyo. At dito nga na nga po tayo sa kabanatang 2 ng Hebreyo. At yan po ay nabasa na rin natin. At ini-encourage ko po kayo na kung nakarating na po kayo ng ganitong kahaba sa inyong pakikinig ay basahin nyo po din ang aklat ng Hebreyo, kabanatang 2. At ngayon po ay idudugtong po natin bilang pagsuporta sa mga talatang ating pag-aaralan sa kabanatang 2 bago po tayo tumungo doon sa verse by verse na paghihimay ng kabanatang 2. Sumandali po tayong bumalik doon sa kabanatang 1 ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Mga talata po ay 1 hanggang 18. At naniniwala po ako na makapagdadagdag ito ng kaalaman
patungkol sa pagbabasa natin ng aklat ng Kabanatang 2 ng Ebreyo. Sabi po doon ng pasimula, talatang 1 ng Kabanatang 1 ng Juan, Ebanghelyo ni Juan, nang pasimula, siya ang berbo. So, sino po yung pronoun na siya na tinatawag na berbo ay malalaman po natin sa mga susunod na talata. Liliwanagin po ng apostol na si Juan kung nung banggitin niya sino yung pronoun na siya, ang berbo. At ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. Sabi po sa talatang 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. So kung mapapansin po natin, nabanggit na sa una na ang berbo ay sumasa Diyos at inulit nga po. Ibig sabihin meron pong pagdidiin ng punto niya sa kanyang pagsulat. At sabi sa talatang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So naging naging agent para magkaroon ng lahat ng mga bagay, at alinman sa lahat ng mga ginagawa ay hindi ginawa kung wala siya. So makikita po natin yung role niya sa paglikha. At sinabi nga po ng Kabanatang 1 sa ating pag-aaral, nabanggit na rin po doon sa mga talatang 8 hanggang 12, na siya mismo ang naglatag ng mga patibayan o pundasyon ng lupa. Sabi po sa talatang 4, nasa kanya ang buhay. So iba na naman po ang diin. Una, ang paglilikha ay naroon na siya. Kasama siya ng Diyos sa pasimula at siya mismo ay Diyos. At sabi sa talatang 4, nasa kanya ang buhay. Aba, wala pong tao. Wala tayong makikilalang tao na pwede nating tawagin na sa kanya manggagaling ang buhay, sapagat alam natin ng ating buhay ay hiram lamang natin sa Diyos. Kaya pag sinasabi po ng Biblia na sa kanya ang buhay, aba, hindi siya tao, hindi siya anghel, sapagat wala pong panggagalingan ang buhay kundi ang Diyos. Walang anumang bagay, sabi nga po ng mga unang talata, na nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. At ang buhay ay, sabi po rito, siya rin ang ilaw ng mga tao. So bukod po sa siya'y lumikha, kasama ng Diyos at Diyos mismo ang salita, siya po ay pinanggagalingan o ang source ng buhay at maging ng liwanag ng mga tao. At sabi po ng talatang 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Kung maalala po natin doon sa lumang tibat, kabanatang 1 ng Henesis, nung likhay ng Diyos ang langit at ang lupa, nasabi po nga po ng talatang ito, nandun na ang salita na walang anumang bagay na likha, ay madilim daw po, nababalot ng kadiliman ang sanlibutan. At nung sabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, sabi rin po ng ni Juan, sa kanya ang buhay at siya ang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos. Sugong mula sa Diyos. At tao lang pala yan. Naparito daw ang isang taong sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Si Juan pala ang tinutukoy dito. At ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw upang sa pamamagitan niya ay magsisiyampalataya ang lahat. Kaya po isinugo ang propetang si Juan upang ipakilala itong ilaw. At sabi po ng 9,
nagkaroon ng tunay na ilaw sa makutwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, na pumaparito, yung ilaw ay pumaparito sa sanglibutan. Ano ibig sabihin po ng pumaparito? Aba, meron po siyang pinanggalingan. Labas po siya sa mundo. Ibig sabihin, pumarito siya, hindi siya nanggaling sa mundo, katulad ng tao, na ang pinagmulan ay ang mundo, ang lupa. Si Adan po, nilikha sa pamamagitan ng mundo o ng lupa. Ngunit siya'y pumaparito. Hindi po siya nanggaling dito, kundi pumaparito. Sa talatang 10, siya ay nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya, ay hindi siya nakilala ng sanlibutan. At yan po ang kalagayan ng kaya natin binabanggit ito. Nung naparito siya sa kanyang bayan, sabi sa talatang 10, siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Niliwanag niya pa sa talatang 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Pinanganak po siya sa kanyang bayan ng Israel. Unfortunately, hindi rin po siya dinanggap ng kanyang mga kababayan. And this is the good news, mga kaibigan, mga kapatid, at mga nanunod po ng ating pag-aaral. Sabi po ng talatang 12, pakatandaan po natin ito, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Ano po ang mangyayari? Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa kanya rin po manggagaling ang authority na magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatubid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Nakapaka-importante po. Marami ng argumento. Ano ba ang kanyang pangalan? Si Kristo po ay tinawag na Jesus. Ibig sabihin po siya ay tagapagligtas. Si Kristo ay tinawag din po, tatawagin mo siyang Emmanuel, sabi po ng Mateo 1:23. Na ang ibig sabihin, sumasa atin ng Diyos. Kaya sabi rito, sila na nagsisimpalataya sa kanyang pangalan ay magkakaroon sila ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi ng 13, na sila ay mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. So, makakaranas po ang sino mang sumampalataya dito sa ipinakikilalan ng apostol na si Juan, na personang may likha ng lahat ng bagay, kasama ng Diyos sa pasimula, at walang anumang bagay na nalikha kundi sa pamamagitan niya. Siya ang pinanggagalingan ng buhay, siya ang pinanggagalingan ng liwanag. At sabi po rito, magkakaroon po sila ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang kanyang pagiging anak ay hindi po magmumula sa kalooban ng tao, hindi po made in the universe, earth, hindi po dito sa mundong ibabaw, hindi po, buhat sa Diyos, born from above. And sabi sa verse 14, pinakilala niya na po ng lubusan kung sino itong salita na may likha ng lahat ng bagay at siyang pinagmumulan ng buhay at siyang pinagmumulan ng liwanag. Sabi po rito, nagkatawang tao. Aba, kung siya po ay nagkatawang tao, wala po siya sa dating estado ng kalagayang tao. Malinaw po ba ang lohoy kang yon? Hindi po pwedeng siya tao na magkakatawang tao siya. At hindi pwede siyang pumasok sa sanlibutan kung nasa sanlibutan na siya. Liliwanagin niya po ito. Lalo pa, sabi po, nagkatawang tao ang berbo o ang salita at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa bugtong ng Ama. Sino po ba yung bugtong ng Ama? Ang sabi po ng 3:16, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak.
At yan nga po ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang pagsabi niya. Nasaksihan kanya namin ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lang po kaluwalhatian, kundi kaluwalhatian na taglay ng bugtong ng Ama. Nagliliwanag. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Sabi po sa talatang 15, pinatutuhanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi. Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Sa mga nakakaalam po kung sino ang nagsasalitang ito na si Juan, ito po ay yung Juan Bautista na ipinanganak 6 na buwan bago dumating ang Kristo. At ang sabi ng Juan na ito, siya po ay nauna na. Aba, hindi po siya, bagamat matanda siya sa pisikal na kapanganakan, ngunit ang pagpapakilala niya, nauna na kanya siya sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Dahil nasa kanya na ang lahat ng ito, ay natanggap kanya natin ang biyaya sa biyaya. Kumpleto, package po ang pinanggagalingan. At sabi po ng 2 talata, at tatapusin natin sa 18, sapagat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. So, kaya natin inuugnay ito sapagkat dito sa kabanatang 2 po, ay binabanggit po at sa kabanatang 8 binanggit na ang salita o ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng mga propeta o ng mga patriarka. Ano po ang sabi po rito? Ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating naman sa pamamagitan ni Kristo. So, hindi ba katotohanan yung binigay kay Moises? Ano po? Katotohanan po yun. Ngunit, ang tinutukoy na katotohanan sa madaling salita is siya po ay kung yung lumang tipan ay anino, ang Kristo po ang siyang realidad, ang tunay na object. Kaya kung nasaksihan nila yung anino lamang ng nakaraan, dito po ay nasaksi nila ang tunay. Sabi nga po ng 14, nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang tulad ng sabugtong na anak. So nakita po natin, sabi po rito, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan niliwanag na po. Sino yung nagkatawang tao na berbo? Sabi po sa 17, sa pamamagitan ni Kristo. Sumaliwanag po, na ipaliwanag ni Juan kung sino yung mga karakter, yung katangian na ipinakikilala niya na persona, na yun nga po ang kanyang role ang kanyang misyon ay ipakilala ang darating na Kristo. At sa palagay ko naman, kung meron pong magaling na magbigay ng introduction sa isang guest speaker, at kung si Kristo ang guest speaker, ay naipakilala ng napakagaling, napakahusay ni Juan kung sino ang Kristo. Ito po, puputulin natin sa talatang 18. Walang taong nakakikita kailanman sa Diyos. Not even Moses. Ano po? Not even the prophets, the Old Testament, the patriarch. Ano po? Nagpapakita ang Diyos noon sa pamamagitan ng nasusunog na puno o tinatawag na burning bush. Wala pong nakakita kung ano talagang eksaktong hitsura ng Diyos. Pero sabi po ni Juan, walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. So wala po. Kung meron man silang mga hint, mga glimpse, o mga pasilip,
ay sabi po rito, walang nakakita kailanman sa Diyos. Sabi po dito ang liwanag, ang bugtong na anak. Laging paulit-ulit po, nabanggit dito, na binibigyan din kung sino yung bugtong, yung kaluwalhatian ng bugtong na anak. Siya lamang ang nakakita sapagat walang tao. Tingnan niyo po yung luhoy ka. Walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Malinaw po yun. Ibig sabihin, hindi makikita maging ni Jesus ang Diyos kung siya ay tao lamang. Nakita niyo po ba ang luhoy kang yun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. At ang karugtong po, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya'y nagpakilala sa Kanya. Ano po ang kalagayan ng salita? Naikumpleto niya po. Maganda ang kanyang paglatag kung paanong ipinakikilala o naipakilala ang Kristong ito. Pinakilala niya po na wala kanyang tao na nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak na nasa sa sinapupunan ng Ama. Anong ibig sabihin ng nasa sa sinapupunan? Kung isipin po natin ang Diyos ay meron siyang sikmura o meron siyang tiyan, yun po ay may nasa isip natin na nasa sinapupunan, nasa tiyan, o nasa katawan, o nasa sa kalagayan na yon ay nandun siya. Ngunit ang sinasabi po rito, ang pag-iral ng Diyos sa pasimula, bago magkaroon ng lahat ng bagay, naroon na ang Diyos. Ang Kristo na pinakikilala ni Juan ay nasa sinapupunan ng Ama. Kaya siya lang ang nakakita sa Diyos sapagat walang tao. Kailangan ko ulit-ulitin to, walang sino mang taong nakakita sa Diyos. Kaya kapag binabasa ito ng iba, taong, pag kinakikilala, taong, dito po ay malinaw na hindi siya taong, sapagat walang taong. Di po ba? Ang liwanag ng walang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak. Bakit? Paano niya nakita ang Diyos? Sapagkat kasama na siya ng Diyos sa pasimula, at siya ay Diyos, at siya ay naroon sa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa introduction na yan, more or less naintindihan po natin yung chapter 1 and chapter 2 ng aklat ng Ebreyo. Ano po ang kaugnayan ng kabanatang 2 dito sa ating binasa? Si Kristo bilang salita o yung logos ay naging laman. Binigyan din na si Kristo ay higit na dakila kaysa mga anghel. Paano po siya ay naging dakila sa mga anghel? Wala pong isang anghel na nasa sinapupunan na ng Ama. Hindi po nag-exist ang mga anghel kasabay ng pag-exist ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay wala pong petsa, walang oras, walang panahon na matutukoy ang tao sa panukat ng tao na umiiral na ang Diyos, sapagkat ang mga anghel ay isa rin pong nilikha. So, sa pagpapakilala po ng Ebreyo 2 at 1 at 2 at sa mga patuloy na talata, pinakita po dito kung bakit dakila ang Kristo kaysa sa mga anghel. Siya'y dakila kaysa sa mga anghel at siya ang lumikha ng lahat ng bagay batay doon sa ating napag-aralan. Sinabi rin pong si Jesus ay ang salita na nasa tabi o nasa piling o nasa sinapupunan mismo ng Ama o ng Diyos mula pa noong simula. At siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kasalukuyang konteksto na ating pinag-aaralan sa kulturang Griego at Romano
ang mga Diyos o espiritu na itinuturing na mga nagbibigay po o tagapagbigay ng kaalaman o kapangyarihan dito po sa kabanatang 2 at sa kanilang sa kanilang natutunan o aral ay sila po yung nakapagbibigay ng kaalaman o nakapangyarihan. Yung mga anghel kaya sinasamba nila. Ngunit pinakilala po ni Juan at pinakilala po ng aklat, may akda ng aklat ng Ebreyo. Inilalarawan niya na si Kristo lamang ang tunay na pinagmulan ng lahat ng bagay. Hindi siya isa sa mga anghel o Diyos ng mga Griego, kundi ang tagapaglikha mismo. Ito ay nakatutulong sa mga unang Kristiyano na hindi malito sa mga tradisyon ng kanilang kapaligiran at paninindigan na si Kristo ang kanilang tanging Diyos at tagapagligtas. Yun ang layunin ng may akda, upang ma-preserve ang kanilang pananampalataya at hindi sila bumalik sa dating nakagis ng aral. Ito po ay ang pamamaraan ng may akda kung paano sila paano sila i-preserve sa kanilang pananampalataya. Dadako po tayo doon sa Galatia 3 sa ikalawang punto na ating pag-aaralan. Ang bago at ang lumang tipan. Dapat maintindihan natin ano ba yung Old Testament and ano ba yung New Testament. Ang bagong tipan at ang lumang tipan. Para maintindihan po natin yan, kailangan basahin po natin ang sulat ni Pablo doon sa aklat ng Galatia, kabanatang 3. At sisimulan na lamang po natin sa talatang 23. Ganito po ang sabi doon. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilinggo tayo sa ilalim ng kautusan. Bago daw rin nagkaroon po na-introduce ang tinatawag na faith, sila daw po ay nasa sa ilalim ng law. Nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ipahayag pagkatapos. So ang kanilang kalagayan ay they were enveloped ng law. Ang kanilang buong pagkatao ay nababalot lamang ng kautusan. Bago dumating ang pananampalataya. Sabi sa 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin ay upang ihatid tayo kay Kristo. Yung po ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Ang kautusan po ay hindi ang layunin, ito ay makapagligtas, kundi ang layunin po, yung purpose, yung intent ng law. Alam niyo po sa mga sumusulat, yung mga naglikha po ng ating Constitution, ngayon po ay meron tayong 1987 Constitution. Nung isinusulat po nila ang kautusan, ay meron po silang intention bakit isinulat ang konstitusyon. At batay nga po dito sa ating fresh na naintindihan na yung kaso po ng ikalawang Pangulo sa kanyang impeachment na pinawalang bisa po ang motion for reconsideration ng lower house, sa naging decision po ay sabi po ng mga sumulat ng batas, hindi daw po yun ang intensyon ng kanilang pagsulat. Halimbawa niyan na pinagtatalunan ay yung salitang forthwith, na merong isang abogadong mahusay sa Senado, pero may yung salitang forthwith ay hindi po naintindihan. Pero yung sumulat, yung intention po ng sumulat, ayon po sa mga sumulat ng Constitution ng 1987, ang kahulugan nila ng forthwith ay without delay. Sa salitang Tagalog ay pagkaraka. So, medyo malayo ba ito sa ating pinag-uusapan? Hindi po. May relasyon po ito. Sabi po rito,
Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So the intent of the law, when the law was given to the people to the nation of Israel, the intent of the law was to be the tutor, maging uyaya upang, ang sabi rito? Tagapagturo natin upang tayo ay dalhin kay Kristo. Upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang pagiging ganap po ay hindi po sa pamamagitan ng kautusan, kundi ang intent ng kautusan, the intent of the law is to bring the people to Christ. Datapwat, sabi po ng verse 25, ngayong dumating na ang pananampalataya, sabi ni Pablo, wala na tayo sa ilalim ng pagtuturo. Ano ibig sabihin ng pagtuturo ulit? Wala na tayo, sinasabi niya in short, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Malinaw po ba yun? So yung pagtuturo ay synonym ng kautusan. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ganun po ang kalagayan, magiging anak ang tao. Katulad nila, sabi ni Pablo sa kanilang mga kapatid, naging anak kayo ng Diyos. Paano sila naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Malinaw po ba yun? Sabi po ng talatang 27, sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay nabautismuhan kay Kristo. Lahat, ulitin natin. Sabi po rito, sapagkat ang lahat na sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ibig sabihin kung kayo ay napasakop, sa kanila may literal na bautismo. Sila ay nagpasakop kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa bautismo. Kayong lahat kanyang nabautismuhan kay Kristo, ibinihis ninyo si Kristo. At lahat ng nabihisan na nabautismuhan na ibinihis kay si Kristo, ano po ang resulta? Wala na ngayong ethnicity. Wala nang Hudyo o Griego man. Hindi na pinag-uusapan yung kanilang race o lahi. Wala nang magiging alipin. They were servants of the law. Malaya na. Wala nang alipin o malaya man, wala nang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa na kay Kristo. So nung ibinihis natin si Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya at mabautismohan tayo kay Kristo, wala na po yung gender, wala na po yung ethnicity, wala na kung anong lahi, Pilipino, Amerikano, Hudyo. Wala na po, sabi ni Apostol Pablo, wala na sila. Wala nang magiging Hudyo, wala nang magiging alipin, malaya, o Griego man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, sabi po ng apostol si Pablo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Mga tagapagmana, ayon sa pangako. Ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo na, wala nang pwedeng ipagmalaki na ako ay purong Hudyo. Kaya ako lang ang pwedeng qualified. Wala pong ganun. Pare-pareho na po tayo. So ano po ang relasyon niya yan? Anong kaugnayan yan dito sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 2? Binabanggit po ng Kabanatang 2 na ang lumang tipan ay ipinarating sa pamamagitan ng mga anghel at ng mga propeta, ngunit hindi para sa ganap
na ikaliligtas ng sangkatauhan. Nabasa nga po natin sa Galatia 3, ipiniliwanag ni Pablo na ang lumang tipan ay parang batas ng pagkakahawak na nagbabanday sa atin hanggang sa dumating ang Kristo. So nagsilbing, sabi nga po natin sa ating binasa kanina, nagsilbi lamang siyang tutor, tagapagyaya sa atin, na mag-ahatid sa atin kay Kristo. Ngayon na siya'y narito na, nung dumating ang Kristo, lahat ng mananampalataya, Hudyo man o Griego, ay magkakapatid na at kasapi na sa pamilya ng Diyos. Ang context po, nung pinag-uusapan ito, maraming Hudyong Kristiyano noong panahon na yun, ang naniniwala na kailangan pa rin nilang sundin ang kautusan ng lumang tipan tulad po ng circumcision o pagtutuli at lahat ng mga ritual. At kung alam niyo, ilang lahat yung ritual na yan, ilang utos na yan, 613 na mga kautusan para masunod yun. Ngunit hindi po yun makapagligtas. Dito po sa Hebreo 2, batay na rin po si binasa natin doon kaugnay sa aklat ni Pablo sa mga taga-Galatia 3. Inilarawan po na ang kaligtasan ay hindi mula sa pagsunod ng kautusan kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ito ang nagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano, hindi bilang mga Hudyong nakakulong pa rin sa lumang batas o lumang tipan o lumang kautusan. Na hindi nakapagsipagkamit sila ng awa, dapat ngayon sila ay nagsipagkamit ng awa mula sa Diyos. So yan po, napasadahan natin dahil po dito sa Kabanatang 2. Nakakadalawang punto pa lang po tayo. May 4 na punto po akong hinihanda. Ang ikatlo po ay ang pagdurusa bilang bahagi ng pagiging Kristiyano. Dito po sa Kabanatang 2 ay pinaalam ng may akda na ang pagiging Kristiyano ay bahagi na rin po ang sakripisyo. Meron pong kaakibat na naksakripisyo. Sabi ni Kristo, kung magtatayo ka kanya ng isang gusali, ang marapat na gawin mo ay maupo ka muna at mag-compute ka. Sapagkat napakahalaga na bago ka magtayo ay i-compute mo muna kung magkano magiging halaga. Sapagkat nakakahiya kung hindi mo matatapos. So dito po, dahil sila ay nililigalig sa kanilang pananampalataya, kailangan paalalahanan ng may akda na ang buhay Kristiyano ay merong ding mga sakripisyo bilang bahagi ng pagiging Kristiyano. So dito po sa Hebreo, Kabanatang 2, sinasabi na si Kristo ay nagsakripisyo. Nauna na po siyang nagsakripisyo at nagdusa para sa atin. At kaya niyang tumulong sa mga naghahanap o nahaharap sa mga pagsubok. Bakit po? Si Kristo ay nagbihis tao, nagkatawang tao, naging tao. Nung siya'y pumasok sa sanlibutan, siya po ay nagbihis tao. Napatunayan na po natin kanina yan, hindi lang siya basta tao, sapagkat wala kailanman nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na anak ng Ama. At ang ginawa niya, siya ay nagkatawang tao, sabi sa talatang 14. At sabi po rito, sa Kabanatang 1 o 2 ng unang Pedro, ganito ang sabi. Nalulungkot ako na wala na tayong oras at mag-end po tayo ng medyo mahaba-haba po ito. Kaya pagtiyagaan nyo na lamang mga kapatid, sapagkat nakakadalawa lang po tayong punto. Sayang naman kung mamadaliin natin. Bahagi nga po ng ating pag-aaral, mayroong konting sakripisyo.
At kung ikaw ay nakarating ng ganito kalayo sa iyong panunood, purihin ang Diyos sa buhay mo sapagkat ang Diyos ay personal na nagpapakilala sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral nito. Hindi po sa pamamagitan ng iyong lingkod, kundi sa mga binabasa o sa ating mga pinag-aaralan. Unang Pedro 2:11, mga minamahal, sabi ni Apostol Pedro, ipinakikiusap po sa inyong tulad sa mga nangigibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masasamang pitan ng laman at nakikipaglaban sa kaluluwa. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil o sa gitna ng hindi sumasampalataya upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad ng nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagbabalik o pagdalaw. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoong maging sa hari o sa kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa mga nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng mga nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimig ang kamangmangan ng mga taong palalo. Ano po? Sabi sa verse 16, nagayan ng kayo'y mga laya ay ang iyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang nyo ang lahat ng mga tao, ibigin nyo ang mga pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang nyo ang hari. Mga alila kayo'y magsuko sa inyong nang may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa ikabubuti o mabubuti at may hinahon kundi naman sa mababagsik, sapagkat ito'y kalugod-lugod. Kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng kalumbayan na magbata ng di matuwid, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mga nagkasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin ng may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y maging mga sisusunod sa hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig na ng kanyang siya'y alipustahin ay hindi gumandi ng paglipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala o hindi gumanti, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahumahatol ng matuwid. Na siya rin ang nagdala sa ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga bubuhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, datapwat ngayon na nagbabalik kayo sa pastor o obispo ng iyong kaluluwa. So anong ugnayan po nito na sinasabi? Si Kristo ay nagsakripisyo, nagdusa, dinala niya lahat ng bigat, lahat ng pasakit,
Dahil dito, kaya niyang tulungan ang mga nahaharap sa pagsubok. So ito ang paalala ng may akda sa kanila na sa gitna ng kanilang pagdurusa sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan, meron silang malalapitan. At gayon din po tayo. May malalapitan tayo sapagkat mauunawaan tayo ng Diyos na ito sapagkat ginawa niya ito na maging katulad natin upang makita natin at maintindihan natin na pag sinabi natin masakit na ako ay pinagkakanulo ng aking kapatid, pinagkanulo ako ng aking magulang, pinagkanulo ako ng naranasan ang lahat ng ito ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ang nagpapatatag sa kanilang manatili dahil kay Kristo rin na nagtiis para sa kanilang kaligtasan. Noong panahong isinusulat ang aklat ng Hebreyo at ang unang Pedro, ang mga Romano ay nagsimulang mag-utos ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Lalo na pagkatapos ng pagkamatay ni Nerong Emperador noong 68 AD. Ang teksto ay nagpapaliwanag na ang pagdurusa ay hindi tanda ng pag-abandonan ng Diyos, kundi bahagi ng pagiging katulad ni Kristo. At paghanda para sa panghabang buhay at ito ay nagbibigay ng lakas sa kanila na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, yan ang layunin ng may akda kung bakit ipinarating niya ang sulat na ito. Well, hindi pa tayo natatapos. Mas interesting po. Babalik uli tayo doon sa ika-4 na yugto o bahagi ng ating pag-aaral, ngunit kapos na tayo sa oras at inabot po tayo ng almost 50 minutes po o 50 minutes sa ating pag-aaral. Ang huling bahagi po nito ay si Kristo bilang ating punong tagapaglikha. At total na pasadahan na po natin ito doon sa aklat, ngunit nais po nating silipin pa rin sa ibang mga aklat na nagpapatunay na si Kristo nga ay hindi lang basta tao, hindi basta anghel, kundi siya ay manlika at nasa kaparehong kalagayan ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po kayong lahat, mga giliw na taga-subaybay at masugid na nag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po nakapagbigay ng liwanag ang ating pag-aaral na lalo pa nating makilala ating Panginoong Jesucristo. At sa gayon, pwede nating ipangalangdakan na sa tama kang pananampalataya sapagkat hindi ka nagtitiwala sa tao kundi sa Diyos. Ano uli yung sabi ng Jeremias 17:5? Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao, ngunit mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Hindi po ako nasumpa. Ako po ay mapalad sapagkat nagtiwala ako kay Kristo. Hindi siya basta tao. Siya ay Diyos. Bye-bye po now. God bless you all.